Proud ang ilang botante na nakiisa sa eleksyon 2025. Karamihan sa kanila ay mga kabataan na malaki ang naging papel sa makasaysayang voter turnout sa midterm elections. Live mula sa Pasig, may unang balita si Bea Pinlac. Bea. Igan, tama ka, makasaysayan ang naging voter turnout ngayong eleksyon 2025. Ayon yan sa Commission on Elections. At malaking bahagi raw dito ang boto ng kabataan. Taas noo ang 22 anyos na si Emmanuel nang ikwento niyang nakiisa siya sa botohan para sa eleksyon 2025 nitong Lunes. Importante po kasi bumoto. Like, ayun yung chance natin na parang boses natin na pumili ng future natin na leader and magpapatakbo ng Pilipinas. Ang ilang kabataan tulad niya, naniniwalang ang pagboto sa mga tapat na leader ang isa sa mga maiaambag natin sa pag-unlad ng bansa. Para rin naman po talaga sa mga kabataan yun and para po sa future nila. Paulit-ulit na po kasing nakaupo yung iba eh. So, yung mga nasa kodigo ko po is yung mga bagong mukha po. Also, yung mga may mga maayos na plataforma. Kasi may mga kabataan din po tayo na mga nagtatrabaho na rin po. So, kailangan din po nila malaman kung saan po napupunta yung pera na binabayad nilang buwis. At kailangan din po nila matuto at malaman kung sino po yung mas better na iboto para po, kasi tayo din naman po yung mga ngailangan yun. Tayo din po yung makikinabang. Ayon sa Commission on Elections, makasaysayan ang naging voter turnout sa eleksyon 2025. Mahigit 55 milyon o 81.65% ng mga rehistradong botante kasi ang bumoto nitong Lunes. Pinakamataas na voter turnout para sa midterm elections sa bansa. Mas mataas din ito sa 75.90% voter turnout noong 2019 polls. Malaki raw ang papel ng boto ng mga kabataan sa historic voter turnout ngayong taon. Ayon sa datos ng GMA Integrated News Research, 68% o karamihan sa mga rehistradong botante ngayong eleksyon ay mga Gen Z at Millennial o yung mga may edad 18 hanggang 44. At ang malaking hamon daw sa mga Pilipino ngayon, Kailangan po nating bantayan and tignan kung talaga po bang totoo yung mga pinagsasabi nila na ganito po yung gagawin ko, ganito po yung gagawin. Kumbaga yung mga pinangako po nila sa mga tao, need po natin tignan kung talaga pong tutuparin nila yung mga pinangako po nila sa mga taong bayan. Igan, ayon sa ilang nakausap natin, hindi natatapos sa botohan ang tungkulin nating mga Pilipino. Dapat daw kapag naupo na sa pwesto ang mga bagong halal nating leader, bantayan natin sila at singilin sa mga pangako nila nung kampanya. Dahil sabi nga nila, ang tunay na leader dapat totoo. At yan ang unang balita mula rito sa Pasig. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.